Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalib ba ang paniniwalang yan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Muli po ay sumasa inyong ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa atin pong gagawing pagtalakay. Muli po akong kapatid na Orly de Guzman. Ako po ang kapatid na William Ziegfried ko. Samahan niyo po kami sa ating pong gagawing pag-aaral. Wala sigurong tututol, kapatid na William, na ang kaligtasan ay napakahalaga. Kaligtasan ng kaluluwa. Kaya kailangang matutuhan ng tao ang tamang paraan kung paano siya magtatamo ng kaligtasan. Ang malimit po kasing marinig natin kuro-kuro po ng iba o opinion po nila, kapatid na Orly. Wala na daw pong gagawin ng tao para maligtas. Sapat na raw pong sumampalataya, sapat na raw po na tanggapin na lang ang Panginoong Hesukristo at maliligtas na po sila sa araw po ng pag-uhukom. Sabi nga nung iba, ginawa na niya ng tagapagligtas yung ikaliligtas ng tao. Siya raw ang nahirapan, nagtiis, nagpakasakit, nagpasa ng krus, namatay sa krus. Yun daw ang kailangan para ang tao ay maligtas. Talagang yung bahagi ng Panginoong Hesukristo, ginawa niya para siya ay makapagligtas. Pero yung maliligtas, dapat may bahagi din na dapat gawin. Halimbawa, regalo. Kasi kaligtasan ay regalo, biyaya. Kung iniaabot sa atin, kumilos ka naman para yung iniaabot sa iyo makuha mo. Kasi babagsak lang yun pag di mo inabot. Kaya may bahagi ang tao para siya ay magtamo ng kaligtasan. Ano-ano ba mga hakbang na itinuturo ng Biblia, kapatid na William, na dapat gawin para ang tao ay makarating sa kanyang hinahangad na kaligtasan? Ito po mababasa natin at dito po natin sisimulan ng ating pag-aaral sa aklat po ng mga gawa sa 16. Ang talata po ay 30 hanggang 31. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." Ayon po sa pag-uusap ni na Apostol Pablo at Silas doon po sa Bantay Bilangguan, ang kinakailangan pong gawin para maligtas ay manampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Nagtatanong yung Bantay Bilangguan kung anong dapat niya gawin para siya maligtas. Ang sagot ba ng mga apostol walang gagawin kasi ang Diyos ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Ganun ba? Hindi po, kapatid na Orly. Yun po yung opinion lang nila. Pero ayon po sa itinuro po ng Biblia, manampalataya sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya ang pananampalataya, yung tamang pananampalataya, mahalagang sangkap sa kaligtasan. Kailangan ang tao sumasampalataya, pero hindi hidwa. Kailangan tamang pananampalataya. Pero dahil baron wala nang gagawin ng tao, sasampalataya na lang para siya ay makabahagi sa kaligtasan na ipinangako ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Meron pa po kinakailangan gawin at ito po ang dapat nating matandaan na mababasa po natin sa aklat pa rin po ng mga gawa. Dito po sa 16, 32 hanggang 33 naman po. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras din yaon ng gabi, at tinugasan ng kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Ayon po sa mga binasa nating talata, meron pa pong naging kasunod na hakbang Hindi po basta sumampalataya lang. Ayon po sa binasa natin, sila po ay pinangaralan ng salita po ng ating Panginoon Diyos. Kasi yun ang sasampalatayanan yung aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya itinuro sa Bantay Bilangguan at sa kanya sambahayan ang mga aral ng Diyos na dapat nilang sampalatayanan. Opo. Nung sumampalataya ang Bantay Bilangguan at ang kanyang pamilya, wala na bang ginawa pa sa kanila? Hindi po natapos doon, kapatid na Orly. Dahil sa mga binasa po nating talata, binautismuhan po yung Bantay Bilangguan at pati na rin po ang kanyang buong sambahayan. Yun ang proseso sa pagtatamo ng kaligtasan na
ginawa ng mga apostol do sa bantay bilangguan at sa kanyang pamilya. Kanino ba natutuhan ng mga apostol yung paraang iyan na pangangaralan ng ebanghelyo, titiyaking sumasampalataya ang tao at saka gagawaran ng tunay na bautismo? Yan po ay natutuhan po nila sa atin pong Panginoong Heso Kristo. At ito po ang katunayan, mababasa po natin sa aklat po ng Marcos sa 16:15 hanggang 16, pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan, dinggin po natin. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ayon po sa binasa nating mga talata, itinuro po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol na kinakailangan po na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang ebanghelyo, mga aral ng Diyos, nakasulat sa Biblia. Opo. Yan ang ipangangaral. Pagka pinangaralan, anong dapat siguruhin sa pinangaralan? At sabi po, sa binasa po nating mga talata, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya dapat po na sumasampalataya ang tao pagkatapos pong mapangaralan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Hanggang doon na lang ba? Natiyak na siya sumasampalataya? Wala nang iba pang gagawin? Sinabi rin po sa mga binasa nating talata, kinakailangang mabautismuhan po siya. Ay baka sabihin ng iba katulad nung araw na nakausap kong taga Cavite, di wala na akong problema. Kasi ako nabinyagan na doon sa aking relihiyon, nabautismuhan na ako . Di ako entitled na sa kaligtasang ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalagang ating liwanagin nangangahulugan ba kapatid na William, lahat ng bautismo ay ikapagtatamo ng kaligtasan? Opinion lang po nila yan, kapatid na Orly. Kuro-kuro lang po nila. Kasi ito po mababasa natin na pagtuturo po ng Biblia. Pakinggan po natin dito sa aklat po ng unang Korinto, sa 12, ang talata po ay 13. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging sangkap ng isang katawan at tayo'y umiinom sa iisang espiritu. Ayon sa turo ni Apostol Pablo, ang mga binautismuhan po nasa loob po ng iisang katawan. Hindi iba't ibang organisasyon. Opo. Kasi isang katawan lang . Alin ba yung katawan na naroon ang mga tumanggap ng tunay na bautismo? Doon matatanggap ang tunay na bautismo na ikapagtatamo ng kaligtasan. Ito po ang turo din po ni Apostol Pablo na mababasa po natin sa aklat ng Kolosas. Dito po sa 1, ang talata po ay 18. Pakinggan po natin at ganito po ang ating mababasa. Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po na tinutukoy, ito po'y pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ang iglesia. Kaya ang tunay na bautismo ay matatanggap ng tao sa iisang tunay na iglesia. Iglesia na ang Pangulo po ay ang Panginoong Hesukristo. Iglesia na katawan ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa kahit anong organisasyon. Hindi po sa kahit anong iglesia. Pero malamang na ang iniisip ng mga sumusubaybay nating Katoliko ay Iglesia Katolika tinutukoy dyan. Ay sa Biblia, ano pangalan ng iglesia na ang ulo ay ang ating Panginoong Hesukristo, iglesia ang katawan niya? Ganito po mababasa natin sa aklat po ng Roma, sa 16, ang talata po ay 16. Pagtuturo po ni Apostol Pablo. Dinggin po nating mabuti. Aklat po ng Roma, 16 at 16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Malino po ayon sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, ang iglesia na katawan ng ating pong Panginoong Hesukristo, wala pong iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya para matanggap ang tunay na bautismo, kapatid na William, magtatayo ba ang tao ng sarili niyang iglesia o sasangkap lang siya o anib sa tunay na iglesia ni Kristo? Dapat po maging sangkap siya
o kaanib po siya sa Iglesia ni Kristo. Hindi po magtatayo ng kanyang sariling relihiyon. Kaya yung mga binanggit nating mga iglesia kanina, huwag ko kayo magagalit kung nabanggit namin, wala kaming intensyong magalit kayo. Ang iglesia po na katawan ng Panginoong Hesukristo ay iglesia ni Kristo. Dito po matatanggap ng tao ang tunay na bautismong ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan. Kaya, kapatid na William, sagutin natin ang sinasabi ng iba, bakit pa kailangan pang mag-iglesia ni Kristo? Hindi naman ang iglesia ni Kristo ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Meron pang sinasabing iba, dinadagdagan daw natin ang tagapagligtas. Totoo ba yon? Hindi po, kapatid na Orly. Katunayan po, ito mababasa po natin sa pagtuturo ng Biblia sa aklat po ng Efeso sa 5:23 hanggang 25. Pagtuturo po ni Apostol Pablo. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Ayon po sa binasa po nating mga talata, ang iglesia po ang kaparaanan ng ating Panginoong Hesukristo sa pagliligtas. Dahil ang ililigtas po ng ating Panginoong Hesukristo ay yung pong kanyang katawan. Ang Panginoong Hesukristo, tagapagligtas. Wala hong question doon. Siya ang hinirang ng Diyos para maging tagapagligtas. Pero alin ang kanyang ililigtas batay sa talata na ating binasa? Ito po, yung kanyang katawan na iglesia. Kaya ang iglesia kailangan sa kaligtasan, hindi po dahil sa ito ay tagapagligtas. Hindi po. Ang tagapagligtas po, Panginoong Hesukristo. Pero magliligtas siya sa pamamagitan ng kanyang iglesia. At ano ang damdamin ng Panginoong Hesukristo sa iglesyang kanyang katawan? Nais nating liwanagin ito kasi nakakarinig tayo ng sinasabi ng iba na wala niyang halaga iglesia, hindi kailangan ng iglesia, wala niyang kwenta iglesia. Yung iglesia nila, ganon. Pero iglesyang katawan ng Panginoong Hesukristo o iglesia ni Kristo, ano damdamin ng Panginoong Hesukristo? Ayon po sa mga binasa nating talata, iniibig niya po ito. Tulad po ng pag-ibig ng lalaki sa kanya pong asawa. At ano ang ipinuhunan ng Panginoong Hesukristo sa iglesia niya bilang katunayan ng kanyang malaking pagmamahal dito? Inihandog po niya ang kanyang buhay para po sa iglesia. Kaya mahalaga tunay na iglesia, isipin nyo, pinaghandugan po ng Panginoong Hesukristo ng kanyang mahalagang buhay. Tapos sasabihin ng iba, walang kwenta, walang halaga. Nagkakamali po sila pagka ganon. Napakahalaga po ng iglesia sa pagtatamo natin ng kaligtasan. Kaya para makabahagi ang tao sa pagliligtas na gagawin ng Panginoong Hesukristo sa iglesia niya, ano dapat gawin ng tao? Hahanga lang? Sabi ng iba, hanga ako sa iglesia ni Kristo. Hanga ako sa mga kapatid nyo. Meron pang, saludoan niya ako sa inyong namamahala. Salamat po sa inyo. Pero hanggang doon ba, kapatid na William? Hindi po, kapatid na Orly. Siguro, yun pong iniisip nila. Pero meron pong itinuturo ang Biblia na dapat po natin gawin para ang tao ay makatiyak po ng kaligtasan. Ito po mababasa natin, pakinggan nyo po sa aklat ng 1. Sa 10, ang talata po ay 9. Babasahin namin sa Revised English Bible sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ayon po sa turo ng ating Panginoong Hesukristo, kinakailangan po na ang tao'y pumasok po sa kanya bilang pintuan sa loob ng kawan para maligtas. No, at yan pahayag ng autoridad sa kaligtasan. Ang may pahayag po niyan, Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Kaya sigurado na totoo yan May kinalaman sa kaligtasan yan Na para maligtas, papasok sa kawan. Sabi nung iba, ang dapat daw pasukan ay kawan. Hindi raw iglesia ni Kristo. Yan daw kawan, yan madali lang naman, simple lang naman niya. Ginagawa nyo lang anyang komplikado Kasi yan daw kawan, basta grupo ng mga tao na
ang pananampalataya ay na kay Kristo, ang sentro ng kanilang paniniwala ay ang Panginoong Hesukristo, kawan daw yun ng Panginoong Hesukristo. Ipinapapansin natin, isang kawan lang di ba? Opo. Hindi naman iba-ibang kawan Alin ba yung kawan ayon sa Biblia? Ito po mababasa natin, kapatid na Orly, at sa mga taga-subaybay, pakinggan niyo po ang Gawa 20:28, salin po ni George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ayon sa pahayag po ni Apostol Pablo, ang kawan, ito po ang iglesia ni Kristo. At dito po dapat mapabilang ang tao, hindi po yung gagawa sila ng kani-kanyang grupo na sasabihin nila, sama-sama po sila doon naglilingkod sa Diyos. At ang iglesia ni Kristo, binili ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At naalala ko yung sinasabi ng ibang mga grupo, questionable daw yung Gawa 20:28 na salin ni Lamsa. Paano ba gagawin questionable at komplikado talaga namang sino ba ang namatay para sa iglesia? Hindi ba ang Panginoong Hesukristo? Opo. Kanino ba dugo ang ipinantubos sa iglesia? Hindi ba ang Panginoong Hesukristo? O kaya anong komplikado ron? Anong questionable ron? Talagang yan ang tama, yan ang katotohanan na ang Panginoong Hesukristo namatay para sa iglesia niya. Kaya iglesia ni Kristo, ang pangalan ng iglesia na binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo at hindi po kung ano-anong iglesia ngayon na nakatatag sa sanlibutan. Ngayon, liwanagin natin, ano katunayan pa, binanggit natin na ang tao hindi magtatayo ng iglesia niya kundi aanib sa tunay na iglesia. Anong pruweba natin na talagang ang tao sasangkap sa iglesia, aanib sa iglesia, na maliligtas at hindi magtatayo ng kanya sariling iglesia? Ito po mababasa natin sa aklat po ng unang Korinto sa 12, ang talata po ay 27. Babasahin po namin sa inyo dito po sa King James Version sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ngayon kayo ang katawan ni Kristo at mga miyembro ang bawat isa. Sabi po ni Apostol Pablo, yung mga nasa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, miyembro ang bawat isa. Kaya aanib sa tunay na iglesia Opo. para masakop ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang dapat gawin ng tao. Pumasok sa iglesia ni Kristo bilang sangkap o bilang kaanib po nito, at yung amin pong inihahayag, hindi namin opinyon. Hindi po namin kuro-kuro. Ito po ay nasa Biblia, katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Paano kung ang tao ay tumanggi sa katotohanan ito? Hindi niya pinayagan na masakop siya ng kalooban ng Diyos na maging sangkap o maging kaanib sa Panginoong Hesukristo, hiwalay siya sa Panginoong Hesukristo. Ito po mababasa naman po natin na pagtuturo ni Apostol Pablo sa Efeso, sa 2 ang talata po ay 12. Ganito po ang ating maririnig. Sa Efeso 2 at 12. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Ayon po sa pahayag sa atin ng Apostol Pablo, yung mga hiwalay po sa ating Panginoong Hesukristo, wala silang Diyos at wala pong pag-asa sa kaligtasan. Pagkahiwalay sa Panginoong Hesukristo, hindi sangkap ng katawan niya. Hindi kaanib sa tunay na iglesia. Kasi ang iglesia, katawan ng Panginoong Hesukristo. Pagkahiwalay po sa Panginoong Hesukristo, ang sabi, walang Diyos. Opo. Maaring masakit po, pero yung pong narinig nyo, hindi naman namin sariling salita. Binasa lang po ng kapatid na William yung nasa Biblia, nang hiwalay sa Panginoong Hesukristo, walang Diyos at walang pag-asa sa kaligtasan. Iba ito sa mga pumaloob sa iglesia na ginarantiyahan ng Panginoong Hesukristo maliligtas. Opo. O kung mamimili ang tao, ay tiyak na ang pipiliin ng tao na maliwanag ang kaisipan, yung kaligtasan. Opo. Na ito po ay sa pamamagitan ng pagpasok at pamamalagi sa tunay na iglesia ni Kristo. Sabi ng iba, kaya hindi namin kailangan ng iglesia ni Kristo kasi kami naman may relasyon na sa ating Panginoong Hesukristo. Meron kaming
kaugnayan sa Kanya kasi siyang aming Panginoon, siyang aming kinikilalang tagapagligtas. Mahalaga na talagang kilalaning tagapagligtas at Panginoon ng Panginoong Hesukristo. Pero yun lang ba? Hanggang doon lang ba? Para ang tao ay magkaroon ng tunay na relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo? Sinasabi lang po nila yan. Opinion o kuro-kuro lang po nila yan, kapatid na Orly. Kasi may gagawin pa po ang tao eh. At ito po ang mababasa natin, mga taga-subaybay, na turo ni Apostol Pablo sa aklat po ng Efeso, dito po sa 5, ang talata ay 32. Pakinggan po natin ang nakasulat sa Biblia. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Ayon po sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, ang may kaugnayan po sa ating Panginoong Hesukristo ang iglesia. Kaya yung sinasabi ng iba, hindi kailangan ng iglesia, kundi relasyon o kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Magkakontra yun, kontradisyon yun eh. Sapagkat para magkaroon po ng kaugnayan ang tao sa Panginoong Hesukristo o relasyon sa Kanya, dapat nasa iglesia. Ang iglesia kasi, katawan ng Panginoong Hesukristo, siya ulo di magkaugnay. Opo. Ang Panginoong Hesukristo po, tagapagligtas. Ang iglesia ililigtas, kaya magkaugnay gusto ko pong magkaroon ng kaugnayan sa tagapagligtas, dapat nasa iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo. At pagka may kaugnayan sa tagapagligtas, magtatamo ng kaligtasan. Sagutin natin yung magkaalaman na lang pagka dumating ng Panginoong Hesukristo kung sino talagang ligtas. Kasi ngayon daw, di pa raw alam yan. Opo. Totoo ba yun, kapatid na William? Ay, hindi po, kapatid na Orly. Sila lang po nagsasabi niyan. Mm-hmm. Kuro-kuro lang po nila ulit yan o opinion lang po nila. Kasi tiniyak na po talaga sa Biblia kung sino po ang tunay na maliligtas. Ito po mababasa natin. Pagtuturo po ni Apostol Pablo, pakinggan niyo po sa Roma 5:8 hanggang 9. Ngunit ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin, noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ayon po kay Apostol Pablo sa mga binasa nating talata, lalo ng tiyak na maliligtas yung po mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Napawalang sala kasi, di ba? At ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo sa Gawa 20:28, Iglesia ni Kristo. Opo. Kaya ang kaligtasan ng Iglesia ni Kristo, hindi baka sakali. Opo. Hindi ho ito parang sumusuntok lang sa hangin o kaya ala chamba, hindi ho ganon. O kaya yung sinasabi ng iba, hintay muna maghukom para malaman kung sino maliligtas. Tiniyak ni ang mga pinawalang sala po sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay lalong tiyak na maliligtas. Sigurado ang kaligtasan ng mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya hindi pwedeng baliwalain ang Iglesia ni Kristo kasi saan ba nakapaloob ang kaligtasan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, kapatid na William? Ito po, kapatid na Orly, ay nakapaloob po sa master plan of salvation ng atin pong Panginoon Diyos. Katunayan, ito po mababasa po natin sa aklat po ng Efeso sa 5, ang talata po ay 20 hanggang 21. Babasahin po namin sa inyo sa saling The Living Bible sa pagkakaliwat na po dito sa wikang Pilipino. Pakinggan po natin. Ngayon ay luwalhatiin nawa ang Diyos. Nawa ay mabigyan siya ng kalwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayon po sa binasa po nating mga talata, ito po ang pangunahing panukala o yung master plan of salvation na tinutukoy po na ang tao ay mapabilang po sa iglesia. Sa Master Plan of Salvation o pangunahing panukala sa kaligtasan, mayroon pong tagapagligtas at mayroong ililigtas. Ang tagapagligtas, Panginoong Hesukristo. Ang ililigtas niya ay ang kanyang iglesia. Ganito kahalaga po ang iglesia ni Kristo. Nakapaloob sa pangunahing panukala ng Diyos sa kaligtasan. Kaya kung kinikilala po ng tao na ang Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas, dapat niya rin kilalanin, sampalatayan at aniban ang Iglesia ni Kristo sapagkat itong ililigtas po
ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa lahat po ng naghahangad ng kaligtasan at dapat po naman hangarin nating lahat sapagkat ang Diyos po ang may nais na tayo maligtas, umalinsunod po tayo sa paraang ito na itinuturo ng Biblia na ang tao po ay pangaralan ng tamang doktrina, tamang aral, sumampalataya, gawaran ng bautismo at maging kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay nakatulong kami sa inyong pagsusuri. Kami po'y nag-aanyaya. Samahan niyo po kami sa panalangin. Panginoon na aming Diyos, nagpapasalamat po kami ng marami sa iyo. Amen. Sa ganitong palatuntunan po na iglesia, natatanggap po namin ang iyong kalooban. Amen. Pakiloobin mo po na lahat ng aming nakikinig at taga-subaybay, Opo. mabuksan pa ang kanilang isipan sa iyong mga dakilang kalooban. Amen. Makasama namin sila sa marapat na paglilingkod po sa iyo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Amen. At makatiyak din po ng pagmamana ng kaligtasan sa araw po ng paghukom. Amen. Ama, pakibasbasan po lahat ng aming taga-subaybay, Opo. pati na rin po ang kabuuan na iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Lahat ng ito'y magalang namin hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.